Sige. So, good morning po ulit. Last week, pinag-usapan natin sa ating series na may magnificent obsession ay si John. Tama po ba? So, kung paano si John ay nireframe ni Lord yung kanyang isip. Ayan na yung kanyang, kung paano siya kinomfort ni Lord sa kanyang obsession sa Panginoon. And then, kung saan hindi nag-connect, hindi nag-match yung expectation niya. Ayan, nagagawin ni Lord sa kanyang sitwasyon at sa kanilang bayan during that time. At pinag-usapan natin kung paano tayo manatiling tapat at obsessed kay Lord kahit na walang sagot yung ating mga panalangin. That His ways are higher than our ways, that His thoughts are higher than our thoughts. Then the following Monday, May 11, 2026, nagising tayong mga Pilipino bilang isang bansa sa parang isang, ano ba to, panaginip ba to na hindi maganda? Ano ba nangyayari sa government natin? At hindi natatapos, parang tuwing bawat paggising mo, bawat pagbukas mo ng balita, ng Facebook, parang, may bago na naman, may bago na naman. Kamusta po kayo? Again, from the song, Trust His Heart, sabi ni Lord, sabi dito sa lyrics, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So if you don't, when you don't understand, when you don't see His plan, trust, or you can trace His hand, trust His heart. He sees the master plan and He holds the future in His hand. So don't live as those who have no hope. Sabihin mo sa katabi mo, all hope is found in Him. We see present clearly. Kitang-kita natin yung present ngayon. Ngayon naman yung education tsaka agriculture, ang ginulo. No? But He sees the first and the last. Amen? God sees the beginning and the end. Tayo po ay manalangin para sa ating bayan. Ayan, manalangin po tayo. Sa ating pong kinauupuan, let us cry out to the Lord for our nation. Yes, Lord. Amin pong tinataas, Panginoon, sa iyo ang aming bayan, ang bawat mga leader, Lord God, na naluklok sa pwesto. Lord, ibalik mo po, Panginoon, ang dignidad, Lord God, ng bansang Pilipinas. May your glory be seen again. Makita ulit. Tulungan mo din po kami, Panginoon, Lord, hindi lang bilang isang Pilipino, kundi bilang isang Kristiyano, na gawin ang bahagi namin. Gawin yung part namin. Hindi lang manalangin, kundi paglaban ng tama, gawin ng tama, kahit hindi na ginagawa ng karamihan. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa bayang iyong pinagkaloob sa amin. We pray, Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na manatili ang pag-asa, pananampalataya sa aming Diyos na buhay. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang pagpapahayag ng iyong salita sa umagang ito. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang aming pastor, Lord God, doing, Lord, the ministry, Lord, sa Apalit, Panginoon. Dinadalangin po namin, pagpalain niyo din po ang bawat kapatiran na naririto ngayon. Na yes, Lord God, may we hear you, feel you, and experience you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, patuloy po nating ipanalangin ang ating bayan, lalo na sa mga, lahat tayo, hindi lang bata man, matanda, ipanalangin po natin. So, pagpapatuloy po tayo sa ating series na Obsession. Obsession is not something that happens overnight. Tama po ba yun?
Ang obsession, usually, nagsisimula daw po siya, nanggagaling siya sa isang underlying emotional drivers. Ayun. So, minsan ito yung need for control, or need to be wanted, need for approval, or fear, minsan takot. Ayun. So, ito yung mga strong desires ng isang tao. And it is fueled by repetition. Yung pag-ulit, yung pag nauulit-ulit siya, laging napapanood, laging binabasa, laging tinitignan. Ayun. So, halimbawa, mga kabataan ngayon, ano yung mga fascination nila? In hypen. Ayun, in hypen. Nung sinabi namin kay Jel, gawi lang tayo sandali sa Pampanga. Abay, tumalon sa tuwa. Sabi niya, pwedeng daan sa Miniso. Okay. So, mga bagay na hindi namin maintindihan. So, ayun, paulit-ulit siya. Lalo na yung algorithm natin sa phone, sa social media. Ayan, nagpapakita yung algorithm ay pinifilter niya ano yung magpa-pop up, ano yung maitatago, what are hidden at what are seen sa ating feeds. So ito ay social media algorithm na intentionally designed by psychologists and software engineers to create a behavioral loops, paulit-ulit. Behavioral loops that can lead to obsession and addiction. Halimbawa, kung mahilig ka sa sapatos, tas puro reviews ng sapatos ang pinapanood mo, ay for sure, magbilang ka ng araw o linggo, gigil ka na ulit na bumili ng sapatos or ano man iyon. Kung ang hilig mo ay pagkain, tas puro pagkain ang pinapanood mo, ayan, gigil ka na ulit. Uy, sandali, merong, di ba, yung mga bagay na mababalitaan mo agad, saan yung bagong halo-halo, saan yung bagong crispy pata, saan yung mga bagong kainan. Ang obsession ng mga tao ngayon ay, sa ilang political figures, ay it did not happen by chance. Yun po ay algorithm. Na dati, ang loyalty ng tao ay sa bayan, ngayon sa personality na sa politiko. So it did not happen by chance, algorithm, loop. Loop po iyon. So we need to pray for our nations to heal. Dahil noong unang panahon, di ba, yung mga bayani natin, namatay sila para sa bayan. Ngayon, hindi na ganun. Ano po bang nangyari? And not only in our social media, but also on how we consume things. Ito ay designed ng mga tao. Ito ay designed to get people hooked, in the long run, obsessed. Hinuhook po talaga tayo ng mga tao. So companies hire consumer psychologists na tinatawag and marketing psychologists. Sila yung nag-create ng ano ba dapat yung hype, ano yung uso, ano yung sikat, ano yung papatok. Sila po iyon. Sila po yung nagkikreate ng mga yun, mga overstimulation. Kaya every now and then, powerful nung ginagawa nilang, basta nilang, alam niyo yun, pag nagbabasa kayo, ba't to nagpa-pop up si Shopee, nagpa-pop up si Lazada, kung ano-anong nagpa-pop up, may pinapanood ka lang naman. So, yes, these are consumer psychologists and marketing psychologists that they keep on showing up para mag-register sa ating brain. At ang mga taong obsessed ay ang hirap natin silang maiintindihan. Bakit? Like, may pinapanood si Pastor Albert na mga taong meron silang room sa kanilang bahay na kasing laki ng regular na bahay. Tapos ang laman, puro sapatos, puro laruan, maliliit, malalaki, mga damit, at kung ano. Sabi ko, bakit? Hindi ko maintindihan. Tapos biglang may pinuntahan lang kami, ano ba yung toy ano na yon, basta nadaanan lang namin, tapos tinignan namin, ay may ganito pala dito, sabi ni Jael. Tapos nung pinasok namin, sabi ko, pagtingin ko dun sa laruan, kaliit-liit, 600. Sabi ko, ano itong laruan na to? Tapos pagtitingin ko dun sa isa, ganito lang po, kalaki, 11,000. Sabi ko, mga anak, labas na tayo, baka makabili tayo ng laruan ng wala sa oras. I do not understand those things na kaya nilang gumastos ng ganung bagay. Yeah.
Lalo na ako na ang ugali ko ay one in, one out. O pag may dumating, Jael, magbawas ka ng bag. May nagbigay sa'yo, bawas, bawas, bawas. Tanggal ka, pili ka ng isa. Magtanggal ka ng isa. Sa food, ganun din. It did not happen by chance na na-addict tayo sa kape at sa milk tea. Okay? Sa pagkain, mayroong food engineering and food, at ang food engineering, food advertising, they are highly psychologically and neurologically engineered to trigger massive dopamine. Bakit matamis? Bakit crunchy on the outside and soft on the inside? Ayon, so these are psychologically and neurologically engineered. Kaya parang iniisip mo, hala, addict na ako sa kape. Oo, hindi ka naman addict sa kape, di ba? Lalo na nung Nescafe pa na yung nasa basong parang diamond. Tapos pag tumigas, nilalagyan mo ng tubig, tapos hinahalo-halo mo. Matagal pa to. Nga isang buwan pa, isang linggo pa. Today, in our series na Magnificent Obsession, titignan po natin siya both on the biblical and siguro psychoeducation, neurological side. So let us dive into it, Magnificent Obsession. Ayan, ano po ba yung may Magnificent Obsession? Desired path or God's designed path? Ano po ba yung obsession natin? Ayan, desired path or designed path. Basahin po natin ang ating mga Biblia. Tayo po tayo saglit. Ayan. Basahin po natin Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Sabay-sabay po tayo. Enter. Ayan. Okay, let's go. Enter through the narrow gate. Amen. So, maaari na po tayong maupo. Ayan. At habang tayo nakaupo, pwedeng relax lang muna tayo. Hinga tayo ng malalim. Tapos exhale. Inhale, exhale. Okay. So, sa binasa po natin, meron po tayong tatlong pag-aaralan dito. Una, the choice. Meron tayong tatlong makikita ditong mga mahahalagang salita. The choice. Matthew chapter 7 verse 13, ang sabi po niya dito, you can, NLT version, you can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for the many who choose that way. So number one, the choice. So there are two choices, the narrow gate and the wide gate. Yung makipot na daan at yung maluwag na daan. There are choices every man has to make. Ang neuroscience and behavioral science ay nagsasabing, ang brain natin, lagi niyang pipiliin yung madali. Yung shortcut, yung mabilis. Lalo na sa panahon ngayon na, okay, kaya pansinin nyo parang lahat, easy to open can. Dati talagang kutsara pa minsan Pag wala yung kutsilyo, kutsara Okay. Ewan ko, mayroon pa ba dito marunong magbukas ng tin can gamit ang kutsara? Okay. Diba? So ngayon, mabilis na lahat. Pag magbukas ka talagang ganun na lang, pati gripo, puro bukas na lang. No? So madali na lahat. So our brain will follow or will choose the path of least resistance. Kung ano yung pinakamadali. Sinabi po niya dito, pumasok kayo sa mapikipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daanan papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Bakit? Yun yung madali Yun yung mabilis The narrow gate is the gate that leads to God's designed path for us, and the wide gate is the gate that leads to our own desires.
Ang human tendency po natin ay sundin yung kalooban po natin. Ang perfect example po dito ay si Adam and Eve, si Adan at si Eva. Meron na sila lahat. They have God's presence, God's provision, God's protection. At sa bugna ng garden po na iyon, merong isang puno na pagpipilian. Meron silang choice. Piliin yung kay Lord o piliin yung puno na yon. At alam po natin ang kwento. Anong pinili? Puno na nagre-represent ng kanilang sariling desire. They choose that path. Pinili nila kung anong kanilang nais. Siguro iniisip nila, okay, baka mas maganda to, mas okay to, para mas okay pag yung sarili nating gusto, hindi yung laging sinasabi ni Lord sa atin. Or siguro natukso sila ng serpent, ng ahas na naandoon na, hindi, okay lang yan. Di ba? Natukso sila dahil kinausap nila yung serpent. Pero sabi po sa James chapter 1 verse 14, temptation comes from your own desires, which entice us and drags us away. So hindi sila natukso dahil hindi nila gusto yun, kundi natukso sila dahil gusto din nila yon. Kailanman hindi tayo matutukso sa isang bagay na hindi natin gusto. Kailanman hindi tayo papasok sa isang lugar na hindi natin gusto. Sa halimbawa, kami ni Pastor, pag-aayain ko si Pastor sa Unitap, masaya ako sa Unitap mga murang gamit. Oo. Sabi ni Pastor, kayo na lang dito na lang ako. Medyo nahihilo ako. Sabi ko, ba't ba pag-Unitap nahihilo ka palagi? Hindi nga interest, hindi nga masyadong gusto. Okay. Pag-aayain naman ako, SM tayo. Ako naman yung parang nahihilo, hindi ko din masyadong gusto. Ba't ba parang kang gulay na lanta, parang wala kang kalatoy-latoy, sabi ni Pastor. Gusto ka kasi nature yung naglalakad doon, yung nagre-relax sa akin. So alam mo yun, hindi ka papasok hindi ka mag-i-enjoy sa isang lugar na hindi mo gusto. It's not your desire. So hindi natin pwedeng sabihin, natukso kasi ako, na-tempt lang ako. No. O kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay wala kasi ako nung choice, nung time na yun, kaya nagawa ko yun. Siguro pwede nating tignan that, yes, you have the desire to please people. Kaya mo pa rin siya nagawa because you want to please people. So the question is, reflective question, were your recent choices fueled by obsession with God's presence or personal desires? Ano po ba yung naging dahilan ng mga choices mo this week, last week? Nung mga nagdadaang mga araw, taon. We cannot claim to be obsessed with God and yet our decisions and actions says otherwise. Hindi po pwedeng ganon. Kahit na sabihin natin, kahit na hindi na lang obsessed, kahit na sabihin na lang natin, hindi natin, yung pagmamahal na lang, hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin si Lord, pero yung mga decision natin iba. Mahal natin si Lord, pero hindi tayo masaya sa church. Mahal natin si Lord, pero parang ayaw natin sa life group. Parang ang bilis natin magpalit ng desisyon. Ano ba yung priority yung araw ngayon? Anong priority ngayong Sunday ngayon? Or parang yung salita ni Lord, parang wala tayong gana na pakinggan yung salita niya sa church. Very obvious sa isang tao kung ano ang mahalaga sa kanya ayon sa kanyang mga pagpili o choices. Tama? Bigyan ko po kayo ng example. Pinagpaalam ko po itong mga to. We have a father in this church na umuwi every now and then. Nakuusap ko si Brother Don. Si Brother Don tayo. Sabi ni Brother Don, sa kwentuhan namin nila Pastor, dumating na ako sa point, Pastor, na pipiliin ko na yung pamilya. Di bali nang hindi ako makaipon. Kasi imagine nyo, during the time, kailan nagsimula, Brother Don, ang uwi-uwi, pandemic, yun yung dumalas, kung kailan mataas yung airfare. At nung hitong huling uwi ngayon, din yung kasagsagan ng nag-shoot up talaga. 80%, 100% pa nga ata yung taas ng gasoline. Pero umuwi pa rin. Bakit? That's the value for family.
Mas pipiliin yung makauwi sa pamilya bawat may pagkakataon kaysa mag-ipon. That's the value for family. Kahit mahirap. At may isang tatay din po na nakakwentuhan ni Pastor habang we were invited, nakakwentuhan ni Pastor. Sabi ni Pastor Albert, namamaril pa rin po ba kayo ngayon? Meaning shooting range, hindi yung basta namamaril. Shooting range, namamaril pa rin po ba kayo ngayon? Sabi nung tatay, dati. Pero ngayon hindi na. Hindi na ako sumasama sa kanila. Kasi kaysa ibili ko ng bala sa mga bata na lang, sa pamilya na lang. And we are amazed kasi we are looking at this family, they can afford that kind of hobby, they can afford that kind of lifestyle. Kaya niyang sustentuhan yung mga ganong, sa iba sports yon, sa iba obsession, kaya nilang sustentuhan yon. Pero makikita mo sa isang tao kung ano ang mahalaga sa kanya, depende sa choices niya. Kasi pwede rin niyang gawin yon for connection. Sino lang ba ang mga namamaril? Mga taong, they have status in life. Pero pinili ang time sa family. Para sa isang taong malinaw kung anong mahalaga sa kanya, what truly matters to him, madali ang pagpili at paggawa ng desisyon. Amen? So kung sa isang tao, obvious sa choices niya, yung mga bagay na mahalaga sa kanya, di ba dapat mas lalong obvious sa isang taong obsessed? Mas lalo dapat obvious sa taong obsessed. Like say for example, yung anak namin, si Jael. Sabi ko, anak, hindi na favorite color yan, obsession na yan, lahat na lang purple. Tapos nagbasa ng project, ano ba yun? Anatomy, tungkol sa anatomy. Sabi ko, kailan pa naging violet yung anatomy? Sabi ng teacher niya, Jael, hindi halata kung anong favorite color mo. Diba sa isang taong obsessed, obvious, dapat mas lalong obvious. Alam mo, ikaw kapatid, obvious ka eh. Oo, kitang-kita ka kapatid, obvious ka. Obvious ka na love mo si Lord, pero yung katabi mo medyo nag-aalala ko. Ikaw obvious ka. Pero yung katabi mo, worried ako. Pakicheck nga kung obsessed yan kay Lord. Pakicheck lang, pakicheck. Tignan mo nga kung may dalang Bible. Pakicheck. Pakicheck nga kung, pakitanong nga, late ba siya dumating kanina? O absent ba siya ng prayer meeting? Pakicheck kung obsessed. Confirm po ba? Obsessed po ba? O distress? O stress? O depressed? Alin po ba doon? Obsessed, stress, depressed, distress. Sana obsessed, ano? Another story in the Bible, ayan, the prodigal son. The prodigal son, the same. Meron siyang protection ng father, provision ng father, presence ng father. Lahat ng meron yung tatay, meron siya. Tapos, nakita natin sa story, ilang beses na natin itong pinag-aralan, lalo na sa mga nag-encounter. Gusto niya ng present, but not the presence of the father. Gusto niya yung gift, pero not the giver. Gusto niya yung provision, but not the provider. Minsan, nauuwi po ba tayo sa ganun? Kaya lumapit siya sa kanyang tatay, kinuha yung kanyang mana, and it was like saying, I want your blessing, but I don't want you. Gusto ko yung blessing mo, yung provision mo, pero ayaw kita. At yun nga ang kanyang choice, pagpili na ginawa. Luke chapter 15, verse 13, after a few days, the younger son gathered his possessions and left for the country far away from home. There he wasted everything he had on lifestyle. Choices. Choices. Gusto mo ba yung provision ni Lord? Higit sa presence? O presence ni Lord? Higit sa provision?
Sabi po ni C.S. Lewis, every time you make a choice, you are turning the central part of you, the part of you that you chooses. May sabi po na may dalawang katauhan po sa atin loob, sa atin, na nasa atin. The one that is godly and the one na, yes, nasa ng laman ng gusto. Kung alin po ang madalas nating pakainin, yun po ang lumalakas. So again, every time you make a choice, you are turning the central part of you, the part of you that you chooses, pinipili mo palagi, into something a little different than it was before. And taking your life as a whole, you are slowly turning this central thing either into a heavenly creature or hellish creature. Truth, every choices leads to a path. Personal reflection po tayo. Which path is my obsession or choices is leading me? So number 2, path. Choices leads to path. Matthew 13 verse 7 verse 13 to 14, basahin natin ulit sabay-sabay. Enter the narrow gate, for wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads to destruction and eternal loss. And there are many who enter through it. But small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to everlasting life. And there are few who find it. 2 paths, the wide path and the narrow path. Ang maluwag na daan at ang makipot na daan. Ang latest study, pag-aaral po ngayon ng mga doktor tungkol sa ating brain, every time we do challenging task, yung mga gumagawa tayo ng mga mahihirap na bagay, something happens to our brain. May nangyayari po sa brain natin. It enhances and strengthens the willpower, resilience, and cognitive function ng ating brain. Mas nag-work siya, nag-wire siya sa tama. It's like a brain exercise. Di ba pag nag-exercise ka tayo, mas nagiging firm yung muscles. So, yun din po, every time we do hard things, our brain is being exercised. They explore, sabi ng mga doktor, they explore that how embracing discomfort does not only boost mental toughness, but it also helps in managing stress effectively. Kaya pala si Lord puro mahihirap yung pinapagawa sa atin. Love your neighbor. At nilevel up pa ni Lord, love your neighbor as yourself. Mahirap na nga mahalin yung kapitbahay, tas mamahalin mo pa yung kaaway. Pakahirap, but that is something that is helpful to our brain. Sabi ni Dr. Angela Dulan, MA Professor of Psychology in California Baptist Church. Ayan, siya po ay Christian author din. I find doing the hard things makes life easy and doing the easy things makes life hard. Pipili lang po tayo. Iiyak ka ngayon, masaya ka bukas, or masaya ka ngayon, iyak ka bukas. Parang pag-aaral. Naalala ko, nung nag-aaral ako, umiiyak ako, Lord, kung hindi pa pwede yung feeling na to, tanggalin mo, Lord. Hindi tinatanggal ni Lord. Nag-aaral pa ako, sabi ko, pigil, Lord. Grabe iyak ko every February. Tas parang nananadya ba yung mga kaklase mo, may mga roses, may tagabit-bit ng mga bag. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko, pigilan mo. Hindi talaga mawala. So, pinilit ko. Tapos sabi ko sa dulo, yes, umiyak ako noon. Kasmile ako ngayon. Di ba? Amen? Mga kabataan, do the hard things. It's hard. I know. Pero piliin po natin. So I think all parents, we all agree. Ayan. Alam nyo mga parents, taas dito yung mga 40s, taas kamay, lahat ng mga 40 pataas. Ayaw nyo umamin ha? Okay. Ako lang, ayaw nyo umamin. Ang hirap ng training noon, tama po ba?
makakain ka, grabe, lahat hahanapin mo. Kahoy, pagdating ultimo apoy, hahanapin mo. Tama ba, Ate Len? Yung wala kayong posporo sa bahay, sabi ng mga kabataan, ha? Opo. Ganun kahirap yung buhay noon. Yung dahon ng nyog, igaganon mo, tapos makikisindi ka sa kapitbahay. Tapos yung kapitbahay mo, hindi katabing bahay, nandun. Nandun pa, dun sa guard ng Waterwood. Ganun kalayo yung lalakarin mo. Tapos iingatan mo yung apoy na yun. Di bali nang magkapaso-paso ka, wag lang mamatay yung apoy. Kasi kung namatay yung apoy, pagdating mo sa bahay, may kurot ka pa. Lagot ka. Yeah. That's hardship na pinagdaanan ng mga tatay at nanay noon. Tapos kapag pag pumasok ka sa school, maghahanap ka pa ng baon mo. May balimbing ba dito? May bayabas ba dito? Ano bang meron? May mangga? Kung santol ang available, go santol ang baon. Eh pagpasok mo sa school, walang laman ng tiyan, kakainin mo santol. Ayun, masakit yung mga tiyan namin. Pending training talaga, grabe. Ganon katindi yung training noon. Kaya, mga kapatid, mga anak, okay, mga Gen Z, Gen Alpha, anumang generation nyo, inawain niyo po bakit ganun po yung mga nanay, ganun po kahirap ang mga pinagdaanan. Gusto nilang ipatikim kahit konti man lang ng hirap na yon. Eh ngayon kasi may pa-lunchbox, may pa-Chucky, may pa-Jollibee pa. Tapos pag uwi sa bahay, yung nanay pa yung maghuhugas ng pinggan. Ay nako naman. Kaya eto ngayon, ano nangyari sa mga, ayoko na lang mag-talk. Tapos sasabihin niyo, ba't ganito ngayon? Ito yung resulta. Lahat madali. Lahat madali. Tapos magtatanong-tanong tayo, bakit? Bawat desisyon na ginagawa natin ay nagdadala sa atin sa isang daan. Path. Kung ano ang pipiliin natin sa dalawa, kung saan tayo mag-i-end, yun po ay yung pagpili natin. Iyan ay bunga ng personal choice na pinili ng bawat isa sa atin. Pakisabi sa katabi mo, pinili mo yan eh. Okay. Parang yung iba may diin. Pinili mo yan eh. Okay. Fact. Did you know that there is a path in our brain? Opo, may daanan, may path din po sa brain natin. May tinatawag na neural pathway reinforcement. Neural pathway reinforcement is the biological process where the brain physically rewires itself and to make repeated thoughts, habits, and behaviors automatic. The brain relies on neuroplasticity when repeatedly viewed, read, do something, or you deeply carve, gumagawa ka ng malalim na daanan sa brain mo, okay, you deeply carve those specific neural pathways, making the thought and activity, the brain default's destination. Last week, pinag-usapan po natin yung reframing. Now, let's talk about rewiring. Because reframing without rewiring has no effect. Okay? So, eto po, may table po tayo dito. Let's look at their difference. Reframing is a mental shift. Rewiring is a physical change in the brain. Okay? Definition, reframing, cognitive psychological technique, where you intentionally change your perspective in interpretation or overview of a situation. Kagaya ni John. Nagtanong siya, ikaw na nga po ba talaga? Tapos tinulungan siya ni Lord, i-reframe yung kanyang view, yung kanyang thoughts, yung kanyang interpretations. While rewiring is a biological process known as neuroplasticity, where the physical neural pathway in your brain literally alter, disconnect, or form a new connection. Saan siya nangyayari? Okay, next. Saan siya nangyayari? Where it happens?
It occurs entirely in your conscious mind, yung reframing. It occurs entirely in your conscious mind. Ayan. So, you take a negative thought or a default thought and you consciously choose to view it through a different, healthier lens. So, it's like intentional looking on a positive side of a very negative or bad situation. Hinahanap mo, ano ba yung positive side dito? So that's reframing. Okay, sige, okay lang na hindi ko natanggap yung promotion na yon. Kasi pala pag na-promote ako, mawawalan ako ng time sa family. Or, kaya pala hindi yun yung course na kinuha ko kasi dito. So, you reframe it. Ang rewiring, it occurs in your physical brain tissue when you repeat a behavior or thought pattern over long period of time. Sabi nga, your brain physically prunes away old neural highways and builds new permanent ones. Ano yung timeline? Timeline neto. Timeline, reframing can happen in an instant. Like, okay, naiyak ka dun sa message, naiyak ka sa video, naiyak ka sa pinanood mo, ay, grabe, nakaka-touch naman tong video na to, nakita mo sa Facebook. Okay, so that's reframing. You can reframe your thought in a split second or in a single second. While rewiring is slow, mas mabagal, it requires, nangangailangan siya ng weeks of repetition, months, or years of consistent repetition para ma-engrave siya or ma-carve yung daan na yon, maging fix yung carve na yon. The change, it's completely different too. Ang change po ng reframing, it changes the view, mood, and feelings. Yun yung nababago niya. Pero ang rewiring, ang binabago niya, it changes the path, the habits, and the lifestyle. It changes a person. Kung naiyak po tayo last Sunday, na-touch tayo, thank you Lord, but that's good. But the question is, na-rewire po ba tayo? Or nag-rewire po ba tayo nitong buong linggong to? Ano yung binago natin? Anong pattern yung binago natin? Anong bagong path ang ginawa natin? To better understand, alam niyo po, to better understand what is rewiring, panoorin po natin yung video na ito. Not so long ago, many scientists believed that the brain did not change after childhood, that it was hardwired and fixed by the time we became adults. But recent advances in only the last decade now tell us that this is simply not true. The brain can and does change throughout our lives. It is adaptable, like plastic. Hence, neuroscientists call this neuroplasticity. How does neuroplasticity work? If you think of your brain as a dynamic, connected power grid, there are billions of pathways or roads lighting up every time you think, feel, or do something. Some of these roads are well-travelled. These are our habits, our established ways of thinking, feeling, and doing. Every time we think in a certain way, practice a particular task, or feel a specific emotion, we strengthen this road. It becomes easier for our brains to travel this pathway. Say we think about something differently, learn a new task, or choose a different emotion. We start carving out a new road. If we keep travelling that road, our brains begin to use this pathway more, and this new way of thinking, feeling, or doing becomes second nature. The old pathway gets used less and weakens. This process of rewiring your brain by forming new connections and weakening old ones is neuroplasticity in action. The good news is that we all have the ability to learn and change by rewiring our brains. If you have ever changed a bad habit or thought about something differently, you have carved a new pathway in your brain and experienced neuroplasticity firsthand. With repeated and directed attention towards your desired change, you can rewire your brain. Yun po ang rewiring. So in the spiritual context, tignan natin yung
Reframing and rewiring in the spiritual context. Reframing is the moment you choose to look at God's designed path. Not as restriction, but as true freedom. Yun yung reframing. Marami kaming naririnig dati na parang pag ini-invite mo sa church, lalo na nung panahon na kasagsagan na talagang puro win souls, make disciples, may kota pa. Minsan sinasabi nila, ay, ayoko dyan, ang daming bawal. But it's not bawal, it's not a restriction, it's protection. So reframing is seeing God's designed path, not as restriction, but true freedom. It's a protection. Rewiring is the long spiritual and psychological transformation. You decide to do a habit where your brain actually loses its old obsessive craving for the desired path and naturally aligns with the new lifestyle of God's designed path. So much with, okay, baka isipin nyo kasi expert na ako dito. Pinag-aralan ko lang po ito ng isang linggo, hindi po ako doktor, okay? So, well, may isang bagay. So, i-connect natin with the physical path na nakikita po natin. Gamitin natin ang analogy ng isang bagay na sobrang familiar sa atin. Maraming beses na tayong dumaan doon, pero baka ngayon lang po natin malalaman yung pangalan nito. May Tagalog na tawag dito nakalimutan ko lang, may writer tayo, si MC. Nakita ko to sa post niya dati, long ago. So, meron tayong tinatawag na desired path. Desired path. Yan po yung tinatawag na desired path. Merong desired path, meron ding footpath. Ang footpath, ayan, ay sementado. Ito, desired path, ito yung pagdadaan ka ng mga damo, ayun, magkoconnect siya. Ano dyan ba yung footpath? Okay, wala pa. So, i-compare po natin, desired path, ito yung natural choice. So, may desired path, may footpath, engineering or architectural site, and then God's design path. Okay, ang desired path is a natural choice, unplanned, hindi plinano. Andyan po ba yung table? Informal, trail worn into the grass or dirt by repeated human or animal traffic. Yung paulit-ulit na dinadaanan yung daan na yon, nagkakaroon siya ngayon ng carved na daan, kagaya ng picture na nakita natin kanina. So ang footpath naman ay yung simentadong daan na kung saan ito ay formal engineered walkway constructed by architects or city planners. In the spiritual context, God's design path is God is the master architect and the word or His word is the blueprint of our life. And He is the guide. Kagaya po ng sinabi sa Psalms, 32 verse 8. So ang desired path, it is a perfect analogy of human will. Ito po ang perfect analogy ng human will. Bakit? Nagkaroon ng path na yon, ng daanan na yon, dahil yun yung dinaanan ng mga tao. At mark siya. Na-create yun dahil doon sa kada apak, kada lakad, nagmamark. Okay? Carved out by repetition of daily steps. Okay? Ayan, Psalms 32 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway and for your life, and I will advise you and watch over you. So, the God-designed path is, eto yon. Sabi ni Lord, this is the best way. It is God who provided it. Yung desired path, nilikha ng tao, pinili ng tao, yung footpath, prepare yan ng engineering, ng city o ng government o ng private property. Dito naman, ito ay dinisenyo ng Panginoon. Okay, so bear with me. Desired path it typically cuts across the lone shortcuts, winding sidewalks, or bypasses fences, marked by constant exercise of cognitive free will. So yun yung exercise cognitive free will ng tao. So ang footpath naman usually paved with concrete, asphalt, or bricks. Ang God's design path is the paved path of righteousness, commands designed as protective boundary
lines paved with grace and designed to keep us safe. Desired path, it represents the path of least resistance. While the footpath, it dictates where the authorities expected people to walk, kung saan inaasahan at kinokoman ng authority na maglalakad ang mga tao, kagaya ng footbridge. Pero nagja-jaywalking, ayan, nahuhuli, di ba? Kahit anong ilagay mo, bawal tumawid, nakamamatay, tumawid pa rin. Bawal tumawid, may namatay, tumawid pa rin. Di ba? So that's the desired path. May provide provision na daanan, pero doon pa rin sa desired path dumadaan. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi niya, For we are His workmanship created in Christ Jesus for the good works which God prepared beforehand that we should walk in them. So, ang desired path, it represents permissive will. Ibig sabihin, nangyari siya kasi pinayagan ka ni Lord. Pinahintulutan ni Lord. Hindi, madalas naririnig ko to, siguro kalooban ni Lord kasi nangyari. No. Maraming nangyayaring hindi kalooban ni Lord, pero pinayagan niya. Bakit? Gusto mo eh. When it comes to permissive will, we harbor o inaani natin yung consequences. But when it comes to God's perfect will, walang consequences yan. Kalooban ni Lord yan eh. Hawak ka ni Lord. Another important characteristic of desired path ay kung mas maraming dumadaan, mas lalo siyang lumalapad. Tama? Mas lalo siyang lumalaki, lalo na pag mga sasakyan na yung dumadaan mga tao, lalo siyang lumalaki, lumalawak. Okay? Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 13, the highway to hell is broad and the gate is wide for the many who chooses that way. Maraming dumadaan kaya madaling matagpuan yung maling daan. Sabi po sa Tagalog, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at maraming dumaraan doon. Maraming dumaraan doon. And verse 14, but small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to everlasting life. And there are few who find it. Fascinating fact about neuroplasticity. The less you traveled it, the more na hindi mo dinadaanan yun, the more na nagiging narrow siya hanggang sa nagsasara siya. Subukan niyo pong isara yung desired path. Halimbawa, pag mamayari niyo yung lupa niyo na dinadaanan ng mga tao, tas sinara niyo, di ba unti-unti mawawala yung pathway na yon? Unti-unti ulit tutubo yung mga damo at magsasara yung path na yon. So ganun din sa brain natin. Why do we, magtataka tayo, bakit puro negative? Then close that path. Make another path. Gawa ka ng bagong daan or daanan mo yung kalooban ng Panginoon. Siguro yun exactly yung reason bakit madaling masumpungan ang mali. Maraming dumadaan eh. Kaya hindi kumikipot yung daan. Sa isang seminar na aking tinaluhan, the moment daw po na paulit-ulit nating nire-reject yung conscience natin, paulit-ulit nating nire-reject yung pangungusap ni Lord, nagsasara po yun sa path ng brain natin. Like, every time na naiiyak ka sa isang message, pero wala kang ginawang aksyon. Wala kang binago sa lifestyle mo. Wala kang binago sa mga ginagawa mo. Then that path is closing. Dumarating sa time na yes, Kristiyano tayong maraming alam na verses, pero yung buhay, iba ang dinaraanan. How many have we seen like that? Every time na hindi natin binibigyan ng pansin o mahirap itagalog, pinagpasasawalang bahala, ayan, natahawa na ako sa mga bata. Yung mga bagay, yung mga utos ng Panginoon, nawawala po yung path o obedience sa ating kaisipan. Kaya yung panamagan natin ngayon sa ating mga leader sa gobyerno na, mahiya naman kayo. Or, kung may natitira pa kayong hiya, baka po kasi nagsara na yung path na yun. Na kung sa mahabang panahon na paulit-ulit nilang pinagkibit-balikat,
yung mga injustice, yung corruption, yung mga nakikita nilang mali pero wala silang ginawa. Nagsara yung path na yon. Hanggang little that they know, nandun na rin sila sa path na yon. Na dati, hindi sila ganon. At nakita po natin this week, ngayong buong linggong ito, that in broad daylight kung paanong nawala ang isang daanan, tamang daanan. Nakita natin in broad daylight kung paanong nawala o winala ng isang maruming sistema ang daan na dati ay, yes, makadiyos at makabayan na hangarin. Na naisip natin, anong nangyari? Christian yun kaya ako nga binoto Kasi Christian. Pero bakit ganon? Nagko-quote pa ng verse, nagpipreach pa ata What happened? Baka nagsara na po yung path na yon. Ang naiwan na lang, pagko-quote ng verse para sa sariling hangarin. Kapatid, kung paulit-ulit po tayong kinakausap ni Lord sa ating devotion, sa ating prayer, o minsan kahit sa worship, bigyan po natin ng pansin, bumalik tayo sa Panginoon, ibalik natin yung alab. Every time we ignore it, nawawala yung path na yon. Baka dumating yung time, hindi na natin marinig si Lord. Baka yung dumating yung time, hindi na natin makita yung leading ng Panginoon. Tanungin ko po kayo mga kapatid, kailan mo huling narinig si Lord? At kailan mo siya huling sinunod? Saang path ka nga ba ngayon? It's time to rewire our brain. Go back to our first love. Do the things we did at first. Magbago po tayong lahat ng landas. Choose the path that leads to Jesus. Talikuran na po natin yung favorite sin. Na akala mo secret, pero hindi siya secret, nakikita ni Lord. Akala mo hindi alam ng magulang, alam ni Lord, nakikita ni Lord, yung bawat site, bawat kasalanan, bawat secret sin, it carves in your brain. Umuukit. Ayun, that's the word. Umuukit siya sa yung brain. And someday, that will be your path. And that will be. That is what happened to you. So kung pag-uusapan po natin, when it comes to neuroplasticity, hahanap po tayo ng verse sa Bible. That would be 2 Corinthians chapter 10, verse 5. And this is also quoted by some of the neurologists and psychobehavioral doctors, na Christians. 2 Corinthians chapter 5, verse 10, we demolish arguments and every pretensions that set itself up against the knowledge of God, laban sa knowledge ng Panginoon. And we take captive every thought and make it obedient to Christ. Kailangan mo siyang, una naghuhula-hulag po siya, nagwawala. Okay, alam mo yung hitong parang hindi mo mahuli, pero you take captive of it at hayaan mo, pilitin mo na ang thought na yan maging obedient, masunurin sa kalooban ng ating Panginoon. Romans chapter 12 verse 2, NLT. Do not copy the behavior and customs of this world. Merong behavior ang mundong ito, pero merong pong daan na binigay sa atin ng Panginoon. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Wait, tingnan po natin. Do not copy the behavior and the custom of this world. Trabaho natin yon. Ang wag kopyahin yung behavior at pattern ng mundo. But let God transform you into a new you. It's God who is transforming us. Pero, yung trabaho natin, it would happen. Transformation will only happen kapag binago natin yung kung paano tayo mag-isip. Lagi pong ginagamit ang illustration na to. Nakarinig na po kayo ng eye transplant? Yes. Wala pa. Wala pa sa bansa nyo. Sa Pilipinas kasi meron na eye transplant. Diba? May eye transplant, may heart transplant, tama po ba? Kidney transplant. Have you heard of brain transplant? Wala pa. Why? Because it's us who will change it. The way we think. Kapatid, kailan po tayo magbabago ng isip? So let us reflect. Our brain is constantly rewiring. Hindi natin pwedeng sabihin hindi.
But the question is, which path? Aling daan siya nagre-rewire? Desired path or designed path? God's designed path. We need to know for sure because the path, every path na pinipili natin, aling path po ba yung maluwag o yung makipot, it leads to a destiny. It leads to a destiny. Matthew chapter 7 verse 12 to 13, inuulit-ulit ko po, enter the narrow gate, for wide is the gate and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss. And there are many who walk through it and many who enter through it. But small is the gate and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to everlasting life. Dalawang destiny. So there are two choices. Kung alin yung pinili mo dun sa two choices na yon, it will lead you to a path. So there are two paths. Kung saan kang path maglaland, ay depende yun sa pinili mo. And there are two destinies. Kung ano yung magiging destiny mo, ay depende dun sa choices at path na tinahak mo. Two destinies. Eternal death, eternal life. Desired path, destiny is Proverbs chapter 14, verse 12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. God's designed path, Jeremiah 6 verse 16, stand at the crossroad and look and ask for ancient times and ask where the good way is. Hanapin mo, where is that good way? Ask for the ancient path, yung mga daan noon na nilakaran ng mga disipulo, ng mga taong tunay na obsessed at umiibig sa ating Panginoon. And walk in it. Don't just ask. Huwag mo lang alamin. It will be another information. Walk on it and you will find the rest for your souls. Hindi kaya maraming depressed, anxiety, because we've been walking in our own desired path. Ang ending ng desired path, destruction, eternal loss, eternal death. Ang end ng God's designed path, rest for your souls, eternal life. When life ends and we will face our Creator, hindi yun yung time na pipili tayo, anong destiny yung gusto natin? No. That's the time na anihin natin kung ano yung pinili natin habang tayo ay nabubuhay. A true to life story na narinig ko few months ago. There was this pastor na nag-reach out sa isang tatay. Nag-share. Alam niyo, sabi nung tatay, ayoko sa Diyos mo. Tumalikod siya. Hindi na siya humarap, nagpakita. Many years passed, namatay ang kanyang anak sa isang pamamaril. Medyo hindi kasi maganda yung naging direksyon ng bata, ng anak. Maraming gulong na pasok. And now they need a pastor na maglilid ng funeral service. Sila na ngayon yung tumawag sa pastor. Dati yung pastor yung pumupunta sa kanila. Ngayon, sila naman ngayon yung tumawag sa pastor. Nagpunta naman yung pastor. Kasi ganun yung pastor kahit minsan na-disrespect. Pagbibigyan pa rin, imi-mentor pa rin, i-guide pa rin, pagpipray pa rin. Si Lord naman yung nagdi-discipline sa mga bagay na ganon. So, na-officiate yung funeral service. And the pastor can't help but think, what could have happened kung yung tatay na yon tinanggap niya at pinili niya si Kristo na binabahagi ng pastor? Sa tingin niyo po, ano kayang nangyari? Magiging maingat po tayo sa mga bagay na tinatanggap at tinatanggihan po natin sa buhay
Amen? Can I get an amen sa mga tatay? Sa mga nanay? Sa mga anak? Pero, alam niyo yun, kagaya ni, yung decision natin, hindi lang kasi tayo yung affected eh. Kagaya ni Joshua, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Yung desisyon na ginagawa ng pamilya, lalo na ng tatay, affected yung buong pamilya. Hindi lang yung tatay, kundi yung pamilya. Kita niyo kung paano ang isang sugarol na tatay magsasabong naghihirap ang pamilya. At kung paano ang isang responsableng tatay ay naaalagaan ng maayos at nagbe-benefit ang pamilya. Ang malungkot kasi bago sila sharean ng pastor na iyon, bago sila sharean ng pastor na iyon, pastor po natin ang unang nagpupunta sa pamilyang iyon at hindi pa rin nila tinanggap. Kaya may verse sa Bible kumakatok ako sa inyong pintuan, pero hindi niyo ako pinagbubuksan, sabi ni Lord. Another story, we know this story, and we love this story. Pastor Jonathan Luklukan. Siyempre, familiar tayo sa kwento niya, di ba? Anak ng drug addict, drug lord, drug queen. Okay, nahuli, nakulong. Parang wala nang pag-asa yung kanilang pamilya, wala nang patutunguhan, dead end na as in, pariwarang buhay. Kung titignan natin sa mata ng tao. Pero habang nasa kulungan yung kanyang nanay, wow, nakakilala siya. Salamat, Lord, sa mga pastor. Salamat sa pastor na nag-share sa kulungan at nakakilala ang kanyang tatay, ang kanyang nanay. At nakiusap ang kanyang nanay sa pastor, Pastor, please, parang awa mo na, hanapin mo po ang aking mga anak, mapapahamak sila. And lo and behold, nahanap sila ng pastor. And we know the story. Kung paano nabago ang kanyang buhay at pamilya. Nakatapos sa mga kapatid, may asawa siyang doktor. Ang asawa po niya ay chief ngayon ng isang ospital. I think it's a district hospital somewhere, chief. May sarili silang paaralan, grabe. Private school. At patuloy na umiikot kung saang lugar para ibahagi ang kalooban ng Panginoon. Tanungin ko po kayo kapatid, saan po dinadala ng ating mga desisyon, obsession, yung ating pamilya? Saan? Let us reflect. What kind of destiny are your obsessions leading you and your family to? Anong klaseng destinasyon dinadala ng bawat obsession mo, bawat pagpili mo, bawat lakad mo ang iyong pamilya? Sabi ni Charles H. Spurgeon, if you are on the wrong road, every step you take pushes you further from where you ought to be. And the closer you are, and the closer to your distraction. Do not mistake the ease of journey is for the safety of destination. May story po sa cross. Medyo mahaba po tayo ngayon. Bear with me. Luke chapter 23 verse 32. Ayan, basahin po natin. So, sabi nga, may dalawang kriminal na nilabas, na inilabas ang mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo. Ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal sa kanyang kanan at kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tinuya siya ng isa sa mga sariling nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit sinabi naman ng kasama niya, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan tulad niya. Tama lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot ang Panginoon, sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso.
Sa binasa natin, even at the point where life is about to end, we still have the choice to choose to believe Jesus or not. May choice pa rin. Pareho sila. Kita niyo yung destination, nasa gitna ang Panginoong Jesus. Yung isa tinutuya si Jesus, di ba ikaw si Kristo? Ano na? Tapos ang sinabi ng isa, mali ang ginagawa mo. Lord, Jesus, alalahanin mo ako. Pag naghari ka na, the path. We still have that path. Andyan ba yan, kapatid? The choice to choose to believe in Jesus or not. The path to salvation or condemnation. Destiny. Eternal life with Jesus or eternal death in hell. The choice is ours to make. Sabi po sa Luke chapter 23, verse 43, Jesus said to him, I guarantee this truth. Today you will be with me in the paradise. This guarantee God gave you and me. Tanungin natin yung sarili natin. Ano ba talaga yung totoong obsession natin? Yung gusto natin na buhay, kung ano yung decision natin, ano yung feel natin, o ano yung disenyo ng Panginoon sa atin. Ang tanong na ito ay sasala sa kung tunay na tinanggap natin si Lord, saan tayo mauuwi? And we are like the criminals na narinig natin yung mabuting balita at tinanggap natin si Jesus nung time na mapatay na tayo, nung time na nasa dulo na tayong buhay. No! How long have you been in this church? And the question is, what are you doing sa bawat salita ng Diyos, bawat katotohanan na naririnig mo, nababasa mo? Nabago na ba nito yung pagpili mo, yung daanan mo? Kasi doon mo malalaman, doon natin malalaman saan tayo papunta. Are we truly obsessed with God? May God rewire our minds and our brains as the worship team is coming up. Choose God's design path. May God's direction be your obsession. God's word that gives life. Tayo po ay tumayo. Our response. Psalms 143 verse 8. Mari na pong umakyat ang worship team. Let me hear in the morning your steadfast love. For in you I trust. I make me know the way I should go. For I lift my soul. For to you I lift my soul. What should be our response? Let us cry out to the Lord. Make me know. Meaning it's a cry of the heart for a neurological intervention na, Lord, i-rewire mo yung brain ko. It's like yada, Hebrew context yada. It's not just a knowledge but experience. Something na inuulit-ulit natin, experience ng pagsunod, na inuulit-ulit natin hanggang sa mauumukit ng malalim at malawak yung daan na yun sa puso at isipan natin. The way I should go. Meaning, Lord, no longer my path. Hindi na yung gusto ko, Lord. Lord, this time, yung daan na sinasabi mo, yung daan na binigay mo. Kasi Lord, ilang beses na po ba akong naligaw, napahamak, nung sinusunod ko yung sarili kong daan. And David cried to the Lord, for to you I lift my soul. It's a complete surrender. Obsession begins when our soul and our mind's will and our emotions becomes completely consumed to personal desire to submit to God. In the David's prayer, it's the desire to fully surrender our life. Tayo po'y pumikit sa ating kinatatayuan. Let's not just make a choice. Walk in the choice. Because the choice you walk into will be your destiny. Kung alam mo kapatid, matagal ka nang malayo kay Lord, matagal ka nang malamig kay Lord, matagal mo nang ine-ignore yung salita ni Lord,
I believe this is the time that God is telling us, go back to your first love. Go back to your first obsession. Piliin mo ulit ang Panginoon. Oh Father, show us and lead us in the way we should go. Break our hearts, O God. Lord, basagin mo yung puso namin na matigas na pinagpipilitan, Lord, yung gusto namin, yung alam namin. Lord, we are full in front of you. When we mirror, Lord God, our knowledge based on your truth, it's foolishness. Lord, aming dalangin, baguhin mo po, Panginoon. Tulungan mo po kami baguhin ang aming kaisapan at bigyan mo po kami ng tapang, ng courage. Samahan mo po kami, Panginoon, na piliin namin ang daan patungo sa iyong kalooban. If that's you, come on. Pray to the Lord, lift your hands, surrender. Ano ba yung mga pinaglalaban mo pa sa Panginoon na alam mong hindi kalooban ni Lord? Yes. Narito po kami. We surrender, O God. We surrender and make you Lord and Savior of our life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's continue in the attitude of prayer through this song. Hangat ko lang ay mabalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mabalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Minsan pa hangat ko lang ay mabalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Luwalhati ng pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangat ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhati ng pangalan mo.